at ligaya. Di ka iiwanan dahil kanya lang samahan. Kaibigang matalik, daig pang magkakapatid, samang walang kaparis, tropang laging dikit. Laging may malasakit kung ikaw man naiipit. Di ka iiwanan anuman ang iyong dating. Okay, yes, I'm in a hurry. Okay, thank you. Be ready. Next na kayo after this. Han! Salud! Okay, at ease, boys, at ease. Saan ba kayo nanggaling, ha? Okay, Cadet Paolo Muñoz. Yes. Okay, partner mo si Miss Information, okay? Desiderio Katigbak. Desiderio Katigbak. Miss Physical Fitness, okay? Ma'am! Hindi ito yung partner ko sa rehearsal eh. Oo, alam ko. Pero nagkabulutong tubig kagabi si Lynn Michelle. Ito nga palang bago mong partner, si Michelangelo Tan. Ira Martinez? Yes. Itong partner mo, si Miss Aspiration. Rafael Abad Santos? Yes. Ito ang partner mo, si Miss Education. Miss! Hey! Girls! Don't panic! Give air! Girls, please! Ladies and gentlemen, please rise for the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, handa, awit. Miss Aspiration, Michelle Mabel Rufo, escorted by Cadet Ira Martinez from the West Wind Military Academy. Miss Education, Michelle Tabana, escorted by Cadet Rafael Abad Santos from the West Wind Military Academy. Miss Information, April Fuentes, escorted by Cadet Paulo Muñoz from the West Wind Military Academy. Miss Physical Fitness, Michelle Angelo Tan, escorted by Cadet Desiderio Katigbak of West Wind Military Academy. Miss Baguio, Jacqueline Lawigan, escort Alvin Apollo from St. Louis Academy. And Miss Convent of St. Clair, Carla Michelle Regio, escort Mariano Cristobal of Baguio College's Foundation. As you all know, after this weekend, we will all be going home to enjoy our semestral vacation. As a going-home tribute, the Convent of St. Clair Dance Troupe will honor the court with a special number.
Andy! Pao! Sige, ma'am. Dali niyo siya sa infirmary. Dali. Are you okay? It's okay, girl. It's okay. Are you okay? Pogi, lights out na. Baka ma-demerit ka na naman. Sakit ba? Medyo, pero parang masarap din. Ang sinasabi ko yung kamay mo. Teka, yun ba pinag-uusapan natin? Ha? Oo naman. Kamay ko? Siyempre, ano pa bang pag-uusapan natin? Anak ng kamote, oo nga naman. Yung chick, biruin mo, iniligtas mo buhay niya. Ngayon, utang niya sa'yo ang kanyang. Oh, hindi! Hindi lang yun, pare. Ngayon, utang niya sa'yo ang kanyang. Martinez, Katigbak! Lights out na, wala pa kayo sa kama nyo. 10 demerits! Alam ko kung anong iniisip mo. Sayang, no? Muntik na akong mamatay. Akala mo, biruin mo, masusunog ako, tapos lalamunin ako ng apoy hanggang sa mamatay ako. Yak! Tapos, sinungan ka ng cute na ka-uniform, di ba? Ang sweet-sweet. Sana ako na lang. Hindi ko nga nakita itsura niya. Ikaw, nakita mo ba? Hmm? Hindi nga April. Total truth. Hindi ko siya nakita. Cute ba? Iniligtas sa buhay mo, di ba? Ano ngayon? Kung si Patrick lang naman na nagligtas ng buhay ko, di sana mabuti pa. Mamatay na lang ako sa sunog, no? Naman eh. Girls, go to sleep. Rafi, hindi ka talaga pwede sumama sa amin. Kamusta ka na? Kamusta na yung kamay mo? Ay, sorry. Alam mo, proud na proud kami sa Rafi. ginawa mo. Ayoko sumama sa inyo. Rafi, stop it. No. Matapang ka eh. Sorry. Napatunayan mong kaya mo naman palang mag-isip ng mabilis at kumilos ng masigla. Ang ibig sabihin lang nito eh, kung gusto mo naman palang gumawa ng kabutihan, magagawa mo. Wala yun. Kausap ko si Commandant kanina at iniisip nilang, Mano to? well, mukhang bibigyan ka ata ng medalya. Mano to? Nakapak na ako. Libre-libre na kami bukas. Gusto ko na umalis dito. Ira, anak, yun nga sana ang gusto kong maintindihan mo eh. Kaya kami nagpunta dito ng papa mo. No, Ching. Please. It's all right. Kung ayaw akong kilalaning ama nitong anak mo, huwag mo nang pilitin. Kung gusto niya, tawagin na lang niya akong Tito Henry. Payag na rin ako doon. O baka naman gusto mo, Henry na lang. Walang kaso sa akin yun. Kasi magtutodo sa Santos kami kina Tito Henry mo sa Zamboanga. Alam ko naman na ayaw mo dun eh. Pero kung gusto mo sumama, okay lang. Kung ayaw mo sumama, dito ka na lang sa eskwela mo hanggang matapos sa sem break mo. Ano naman gagawin ko dito ng 2 linggo? Di yung dati mong ginagawa. Yung gusto mo. Henry, please. Pwede ka naman sumama kung gusto mo eh. Tito Henry says you're always welcome. Pirmahan niyo na lang release ko, uwi ako kay Papa. Wala na naman sa inyo yun. Huwag ka na umasa doon sa tatay mong adik. Walang tumatawag na adik kay Papa. Hoy, kutong lupa. Tinatakot mo ba ako? Henry, please. Ang tanda mo na. 2 taon ang tanda mo sa pinakamatanda mong kaklase. Ikaw, pag bumagsak ka pa ng ilang beses pa, magmumukha ka ng tatay ng mga kaklase mo. Narinig ko na yan. Sige, ulitin mo pa. Nadinig mo? Nakita mo kung paano sumagot tong pusakal mong anak. Kaya kung minsan di ko malaman kung sino kriminal eh. Kung yung tatay nito o siya eh. Sige na, oo na. Di naman kita tunay na tatay. At gabi-gabi nagpapasalamat ako kung hindi kita anak. Oh, Diyos ko, salamat po. Maano? Pipirmahan niyo ba release ko o hindi? Hindi pwede! Hindi kita kinakausap. Maano?
Pipirmahan niyo ba o ano? Henry, paano? Promise mo sa akin. Makikita ko si Lola. Tahan na. We promise Ching! talaga. Pagbalik namin, dadaling ka namin sa kanya. Kung dito na lang ako, paano kung makikita si Lola? Kaya nga, pagbalik namin, magkikita na kayo. Mamamatay na lang siya. Hindi man lang ako nakapagpaalam. Huwag nang sumumpa o kaya gawing saksi ang iyong sarili na tanging Diyos ng aking pananampalataya. Saka ako maniniwala. Sa ngalan ng pag-ibig, huwag sumumpa. Nagigiliw man ako sa'yo, hindi ko kagigiliwang magsumpaan ngayong gabi. Lubhang mapusok, walang hunos dili, biglaan. Parang kidlat na napapawi bago masabing hayo ng liwanag. Mutya, paalam na muna. Ang buko ng pag-ibig na pahihinugin ng tag-araw, maaaring bumukad sa muli nating pagkikita. Paalam. Paalam. Maghari sa iyong dibdib ang tamis at payapang sa puso ko nakasilid. Paalam, paalam. Maghari sa iyong dibdib. Ang tamis at payapa sa puso ko'y nakasilid. Then Romeo says, ay iiwanan ba akong wala mang kasiyahan? And Juliet says, anong kasiyahan ang hinihintay sa ngayon? Romeo, ang pagsusumpaan ng ating pagmamahalan. And she tells him, ibinigay na sa'yo, hindi pa man hinihingi. Ngunit sana'y maaari ko pang mabawi. Ibig mong mabawi? Ngunit bakit, Sinta? Upang magbukas palad at maibigay muli. Pagmat natatangi kong hangad ang aking hawak. Walang hangganang dagat ang aking pag-aalay. Kasinlalim ang aking pagtingin. Lalong nagbibigay. Lalong nagkakamit. Pagkat kapwa walang gilid. Walang hangganang dagat ang aking pag-aalay. Kasinlalim ng aking pagtingin. Lalong nagbibigay. Lalong nagkakamit. Pagkat kapwa walang gilid. Miss, akala ko na sa Shakespeare, pang art-art lang. Pero hindi lang pala art ito, Miss. Ito ay isang tunay na pagmamahalan. Pero lahat ng art na magaling ay tunay. Lahat ng art ay katotohanan. Ibig sabihin, Miss, ang Romeo and Juliet ang katotohanan tungkol sa tunay na pagmamahalan? Isang pagmamahalang napakadalisay at napakalubos na walang kahihinatnan kundi kamatayan. Diyos ko po, sana ang Michael ko handang magpakamatay para sa akin. Miss, di ba hindi naman po totoo yung kwentong yun? Well, base ito sa isang tunay na kwento. What do you think, girls? Maaari ba itong mangyari? Maaari bang magmahal ang isang tao ng ganun kalalim? Ako po, Miss, opo, naniniwala ako na baka mangyari yun. Siguro, miski hindi ganyan kabulaklak ang salita ko, basta yun ang nararamdaman ko. At yun ang nasa isip ko. Miss, ilang taon na po ba si Juliet? Well, ayon sa tradisyon, 12 years old si Juliet. 12? 12 years old, Miss? Yes, April. 12 years old si Juliet. Oo, April, alam kong iniisip mo, baka gusto mo ako masisante. O sige, goodbye for now and have a happy semestral break. Lumayo muna kayo sa mga balkonahe at wala mo nang may in love, okay? Yes, Miss! Okay, girls. We'll see each other next semester. Poetry Club meeting, last Saturday of November. Okay, Bye, goodbye, girls. Oh, thank you. Goodbye.
Iniiyak niya kanina sa visitor's parlor. Kadete? Hindi siguro kadete yun. Siguro isa sa mga babae ng St. Clair Academy. Eh, ang bababaw ng mga luha ng mga yun eh. Sige, pagtawanan niyo ako. Magsawa kayo. Sa Christmas, tingnan natin kung sinong mapapanis sa dorm. Utak lang yun, mga pare ko. O, Pao, baka gusto mong iyakan kita ngayon. Ira, pare, bibigyan ka raw ng medalya. Papako raw sa dibdib mo. Aris, gentlemen. Cadet Martinez, nabalitaan kong ginawa mo kahapon. Nobody reported to me. As usual. Sir, may problema ba, sir? Benny, eto nga pala si Cadet Ira Martinez. Sir, sir. Cadet Ira Martinez. Kung tama yung nabalita mong pangalan, I'm sorry. siya yung sumaklolo sa anak mo. Cadet Martinez, eto nga pala si Mr. Benito Palangka III. Gusto ka niyang makausap. Cadet Martinez, maraming salamat. May utang ako sa'yo. I'm sorry. Butch, I'd like a moment in private with Cadet Martinez. But of course. Thank you. Salamat ulit sa ginawa mong tulong sa anak ko. Graduate po ba kayo ng Westwind? Hindi. Drop out ako ng Westwind Military Academy. Alam mo kasi, hindi ako masyado matinik sa klase. Gusto ko pag may problema, binabanatan agad. Ayoko nung babasahin pa o yung makikinig pa sa lecture. Ganun ka rin ba? Balita ko nagkakaproblema ka rito. Okay. Alam mo, Ira, prangka akong tao. Kuminsan nakakasakit ako ng damdamin dahil dire-diretso ako kung magsalita. Pero ganun ako eh. Kaya ulitin ko. Maraming salamat. May utang ako sa'yo. Wala ho kayong utang sa akin. Ayaw mong ginagawa ka ng pabor na ibang tao. Parang ako. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang sabi sa akin ni Butch, yung commandant mo, na may galit ka raw sa mga parents mo. Well, it's none of my business. Ang business ko ngayon ay makalipat sa States at may sarang bahay ko dito sa Baguio. Ngayon, habang hindi ko pa binibenta, doon ka muna buong sem break. Isama mo mga barkada mo. Nakausap ko si Commandant at sangayon siya sa planong yun. Kung may bibigay kayong trabaho sa akin, payag ako. Para kikitain ko naman yung pabor na bibigay nyo. Pabor pa ang tingin ko dyan. Hindi tayo nagkakalayo ng ugali. Sige, pag-iisipan ko. It's a deal. Ano, Andy? Gusto ko diretso. Lagi namang diretso, di ba? Well, nakapag-decide na ako. Lilipat tayo sa New York for good. Salamat sa wakas. Nagdesisyon ka na. So, yun lang? Walang away? Walang diskusyon? Wala. Susunod na lang ako pagkatapos ng aming second semester. Mga March yata yun. Uh-oh. Walang problema, Dad. Ayoko lang masayang ang taon. Tapos magsisimula ulit ako doon. Tsaka, Dad, hindi kayo maniniwala. May bago akong kaibigan. Alam mo naman ako, Dad, hindi mahilig makapagkaibigan. Sabi ko na nga ba, pahihirapan mo ko eh. Eh, bakit mo ba ako biglang dadalhin sa States, Dad? Meron ba akong hindi alam? As a matter of fact, yes. Meron kang dapat malaman. I'm getting married. Wow! Salamat sinabi mo. Kundi sa dyaryo ko pa nabalitaan. Kaya ako nga sinasabi sa'yo eh. Si Monica, ano? Dad naman, di ba sabi mo sa akin na hindi mo siya mahal? Hindi pinag-usapan na natin to. It's time we had the real family, complete with the mother. Mr. P, si Mitch sa Falls Church, tungkol raw sa mga computer sa Virginia. Thank you. Hello? Mitch? Dad, kumakain tayo. Mitch, just a minute.
Andy, please. Sandali lang. Importante to eh. Hello, Mitch. Yeah, Mitch. I can meet Mr. Macker tomorrow. Yeah. Okay. Yes, please. Waiter, Chit. No, not you, Mitch. Yes. I'll be there before lunch. Sure ka, pare. Pwede tayo dito 2 weeks libre. Ba't naman kita bubulahin? Ang tagal ko nang inambisyon to. Step by step lang, pare. Basta pag nandito na sila, sabihin natin high balls to ng daddy ko. Bisita lang kita, okay? O, ingatan nyo yan, ha? Mas mahal pa yan sa buhay nyo. Excuse me, ako si Ira Martinez. Alam ko, nagpasabi na si Mr. Palangka. Matulog kayo kahit saan nyo gusto. Huwag lang sa master's bedroom. Tsaka huwag kayong hahara-hara sa daan, ha? Alam ko po, may bibigay na trabaho sa akin si Mr. Palangka. Makinig ka, boy. Alam ko na ang lahat. Kaya ka binigyan ng trabaho ni Mr. Palangka para matahimik ka na. Ngayong bisita ka dito, gawin mong gusto mo, huwag mo na ako istorbohin. Huwag ka nang gumawa ng gulo, pare. Patapusin mo na lang sila. Tas sa atin na to. Tandaan mo, pare, education natin nakasalalay dito. Private lessons, alam mo na. Ira! Ano ba, Ira? Tama na. Hindi mo na ako, eh. Inalok niya sa akin yung trabaho. Hindi niya ako ginagawa ng pabor. Wala akong utang sa kanya. Siya may utang sa akin. Asa siya? Kausapin ko siya. Mahal ang binasag mo, boy. Mahina ang 70,000. Naaawa ko sa'yo. Mr. Palangka! Mr. Palangka! Mr. Palangka! Mr. Palangka! Mr. Palangka! Mr. Palangka! Hindi ko sinasadya. Hindi ko sasaktan. Ano? Gusto niya ako tumawag ng pulis? Pulis? Naku, wag ko kayo tatawag ng pulis. Ira, pare, humingi ka ng dispensa. Boss, hindi niya sinasadya. Humihingi siya ng tawad. Kilala ba kita? Magsorry Hindi. ka. Sorry, Mali. Sige, alis na kami. Hindi kami aalis. Ibig kong sabihin, oo, kung gusto nyo. Kausapin ko muna siya, sandali lang, Derek, sino yung batang yun? Pangalan yata Martinez. Bisita ng daddy mo. Hindi! Diyos ko po, kilala ko yun! Diyos ko po! Ikaw yun ano? Alin? Oo. Salamat Wala yun. Ay, hindi. Hindi pala. Sorry pala. Hindi ko sinasabing baliwala yung nangyari, Boy mo yun, Siyempre, mahalaga yun. Nasaktan ka, no? Malaki pa yung paso mo. Hindi naman. Tay, kasi alam ko na bisita ka ni Daddy. Pero akala yata nung kaibigan mo na pinapalayas namin kayo. Huy, di namin kayo pinapalayas, Pero di ba dito kayo nakatira? Oo. Eh di hindi siguro magandang idea kung Ano? dito rin kami. Bisita ka ni Daddy. Pero dito rin kayo patutulog. Ano ngayon? Malaki naman tong bahay, Pero hindi ba darating daddy mo dito? Hindi. Si Daddy, umuwi papuntang Manila pagkatapos namin mag-away. Nag-walk out ako sa kanya. Akala ko nga hahabulin ako. Yung pala. Di kayo nabol? Nung matagal na, tinapos pa kasi niya yung tawag sa telepono, business daw. Mga magulang ganun. Lahat ng asal mo gusto nila matured. Lahat ng gawain mo gusto nila malaging tama. Alam ko, ang baba-baba naman ang standard nila para sa sarili nila, Ay, ano kaya magawa?
Problema talaga itong mga batang to. Ano nga palang pangalan mo? Ira, Ako nga pala si alam ko na. Andrea Palangka. Andy na lang. Halika mo si Pao! Sana sinabi mo ako. Weh, may sinabi ka ba? Weh, Taya! Dapat lips to lips! Oo nga, dapat lips to lips! Taya! Dapat lips to lips! Bakit? May sinabi ka bang lips to lips? Sabi mo lang naman, kiss the... There! Sayaw, Rafi, yung parang dancer sa beer house. Di pa ako nakapasok sa virus eh. Ganito. Yeah! Ganito. Simple-simple lang yun eh. Yung sa beer house, yung gumaganito. Sayaw, Rafi. Sayaw na. Yes! Go, Rafi, sayaw na. Yan! Andy, wala na bang puppy cup? Woo! Yeah! Meron yata sa cabinet ko. Sayaw, Rafi! Andy! Andy, ikaw, Andy! Oh, lips to lips! Oh, Sige, Andy. Lips to lips. Sandali lang. Truth. Ang corny mo? Loko ka, Andy. Alam ko pag nagsisinungaling ka. Ngayon, sabihin mo sa amin kung anong tunay na pakiramdam mo kay Ira. Yun! Ang corny! Tandaan mo ha, Andy. Total truth. Uy! Oo. Anong oo? Oo, mahal ko si Ira. Uy! Hindi naman yun ang tinatanong ko Hoy, isang truth lang, no? Isang question lang, no? Oo nga, hindi naman yun ang tinatanong ko Ang tinatanong ko kung anong tunay na pakiramdam mo kay Ira. Total truth, ha? Sige, Palangka. Total truth. Walang hangganang dagat ang aking pag-aalay. Kasing lalim ng aking pagtingin. Lalong nagbibigay. Lalong nagkakamit. Pagkat kapwa walang gilit. Ano naman sagot yun? Andrea Palangka, ang jeep mo talaga! Sige, tama na. Tatakot na yung mga babae, oh. Sino may sabi siyang pakalaman mo to? Hindi naman sa'yo yan Ba't pa pinaglalaroan? Huwag mga mahuwak-wakan to Sorry hindi ko alam. Si Ira! Hindi si Andy! Sila dalawa! Consequence pareho! Truth, gusto ko truth. Pag tayo, hindi na pwedeng truth. Tsaka, alam na namin diba yung truth? Kiss! Hindi! Dapat mas matindi. Dapat, ikulong kayong dalawa sa cabinet ng 10 minutes. Sige! Ikulong yan sa cabinet! Sige na, Andy, bilis! 10 hours o kaya 10 na. Ira, tara! Game. Tara! Tara na!
Huwag ka mag-alala, wala akong gagawing masama sa'yo. Alam ko. Di naman ako gagawa ng makakasakit sa'yo eh. Bakit ka ba nagalit kay Chugi? Ano bang meron yung telang yun? Pero yun ang mami ko nung kinasal siya. Takot nga ako baka mapunit o mapano. Di ko pa nakikita mami mo. Patay na siya. Sorry ah. Namatay siya nung pinanganak ako. Mahal na mahal siya ni Daddy. Ako rin. Mahal na mahal ako ni Daddy. Kaya lang, minsan parang akong sinisisi niya sa pagkamatay ni Mami. Hindi naman ikaw siguro ang pumatay sa mami mo, no? Kung di niya ako pinanganak, di sana siya namatay. Mahal na mahal ka nun, sigurado. Kung di ka niya pinanganak, siguro namatay na rin siya sa lungkot. Alam mo, hindi ko naisip na ganun yun. Salamat ah. Wala akong marinig. Pwede bang makita yung napaso? Ay, sorry ah. Totoo ba, Andy, yung sinasabi mo kanina? Sa Romeo and Juliet yun. Alam mo, nung sinasabi mo yun, tingin ko sa'yo, genius. Minemorize ko lang yung kahapon. Anong pakiramdam mo nung sinasabi ko yun? Proud na proud ako. Talaga? Ay, masakit ba? Masakit ba o hindi? Hindi. Tsaka oo. Mag-promise tayo. Gagawin natin yun habang buhay. Magpasawalang hanggan. Alin? Magsabi ng totoo sa isa't isa. Madali lang yun. Hindi, mahirap yun. Dahil dapat, huwag kang matakot na maging corny. Yun yung sinasabi namin ni April na total truth. Sige. Ang total truth ay kaya tayo nandito sa closet. At ang total truth ay hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Hindi naman ako mayaman. Ang stepdad ko lang ang mayaman. At hindi ang tunay kong tatay. Kaya ang cute mo, ang bobo mo. Ano naman ang pakialam ko sa stepfather mo? Ikaw naman tinatanong ko. Gusto kong malaman kung anong iniisip mo ngayon. Total truth. Gusto kong malaman mo, nung una pa lang kita nakita, na-inlove na ako sa'yo. Yan, total truth. Anong nasa isip mo? Total truth. Ang nasa isip ko, ang laman ng utak ko, isip ako na isip. Gusto kitang halikan ngayon. Total truth. Diyos ko po!
Di ko na malimutan ang tamis ng iyong ngiti. Halika na ang gilid at ating harapin ang pagsamo ko sa iyong dibdib. Minamahal kita, nadarama. Dalangin ko lagi tayong sa aking pag-iisa, lagi kang naaalala. Sana'y huwag nang mag-alilangan. Ang pag-ibig kong ito ay Di na mapigil, di na mapigil ang damdamin ko sa'yo. Minamahal kita, di mo pa nadarama. Dalangin ko lagi ayun Nasaan si Andy? If you'll please excuse us, Ira. Gusto kong kausapin si Andy ko. Maghintay ka lang sa labas. Sige na, Ira, ako nang bahala. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ito. Pero dapat mag-impake ka na at pupunta na tayo sa New York. Nagbibiro ba kayo, Dad? Ayoko nang pag-usapan to. Akala ko ba gusto mong pag-usapan kami ni Ira? O sige, since nabanggit mo, oo.
Malaking tiwala ko sa'yo, Andy. Alam mo yun. Pero ano ba nangyari sa'yo at bigla ka nagdesisyong magwala? At naging hippie? Dad, anong ibig niyong sabihin? Palagay mo ba natural lang na tanggapin ko na ikaw at isang kaibigan mo ay nasa isang bahay na may kasamang 4 na lalaki? Pero Dad, kayo naman na nag-imbita sa kanila eh. Oo, sila inimbita ko. Kayo ni April, hindi. Kahit kailan, hindi ko sinabi sa'yo pwede ka magbakasyon dito. Ang sabi ko sa'yo, maghintay ka sa dorm hanggat sunduin ka ni Veral. Kung alam ko lang na dito kayo pupunta, sana hindi ko na inimbita yung 4 na lalaki. Tinanong mo ba ako, Dad? Hindi naman eh. Una, nag-uusap tayo sa dinner. Father-daughter, sabi mo nga. Noon nga dapat, sabihin ko sa'yo na talagang sasamahan ako ni April ngayong sem break dito sa bahay. Tapos biglang umuwi ka sa Virginia dahil sa business. Manila, hindi Virginia. Oo, sige, Manila. Ngayon ako may kasalanan. Eh kung di ka nga umalis bigla, eh di sana ikaw ang perfect na chaperone ko. Chaperon? Ba't biglang kailangan mo na chaperon? May nangyari ba sa inyong dalawa ng lalaking yun? Wala po. Mabuti na lang. Salamat sa Diyos at wala. Bukas dapat nakaimpake ka na. Hindi na tayo mag-uusap? Hindi na. Alam mo, Dad, you're a bully. Siguro nga. Ako, tinatrato kong tao kung paano nilang gustong tratuhin ko sila. Gusto mong tratuhin kita para matanda? Tatratuhin kita para matanda. Pero alam mo ako matigas. At ang trato ko sa mga tao nasa edad na. Matigas, kahit sino pa sila. Ngayon, kung gusto mong tratuhin kita na parang baby girl ko. Naiintindihan ko, Did you understand? Alam ko. Exactly what I meant. Fine. We'll be there. Ira, sana nag-enjoy ka dito sa bahay ko. Sir, tungkol po kay Andy. Wala tayong pag-uusapan doon. Meron, sir. Wala! Bahay ko to kaya ako ang gumagawa ng patakaran. Pag sinabi kong wala tayong pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan. At isa pa, kailangan kong humingi ng paumanhin sa'yo dahil babawiin ko ang binigay kong kagandahan loob sa'yo. Isasara ko na ang bahay at ibebenta. Kaya bumalik na kayo sa dormitoryo. Naghihinakit ka lang dahil sa maganda pagtitinginan namin ni Andy. Ah, ganun. Magandang tinginan. Siguro maunawaan mo ako kung sasabihin ko sa'yo umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Ang bata-bata mo pa, abusado ka na. Alam mo, nagsiselos ka lang eh. Disente ang trato ko sa'yo dahil oo. May utang na loob ako dahil sinagip mo si Andy. At hindi ko makakalimutan yon. Pero hindi mo ako maaaring pagsalitaan ng ganyan. Bastos ka. Kung hindi ka pa pinapalo ng mga magulang mo kahit minsan, ako ang gagawa para sa kanila. Tignan natin kung makakalakad ka pa ng diretso. Ganal! Ihatid mo si Mr. Martinez sa gate. Hindi na siya babalik. Hindi na siya lalapit o tatawag kay Andy. Maliwanag ba? Goodbye, Mr. Martinez. Sayang at hindi naging maganda ang paghihiwalay natin. Pinipilit nila si Andy. Ang tawag doon, kidnapping. Kung papipiliin mo siya sa iyo sa kanyang daddy, sinong pipiliin niya? Ako sigurado. Sigurado umiyak na yun dahil hindi yung papayag nakalad ka rin siya sa isang lugar na ayaw niya. Wala ka na magagawa, di ba? Wala? Meron. Pakakasalan ko siya. Sira ka ba, pare? Papatayin ka na Blanca. Big time yun, pare. Tawag nga niya kay Commandant, Butch. Isipin mo naman, pare. 12 years old ka pa lang. Ni hindi ka pa nga pwede manood ng PG na walang kasamang matanda. Ni hindi pa nga kayo pwede magkaroon ng anak. Walang kinalaman dito pagkakaroon ng anak. Tingnan mo parents ko, nasa edad na sila nung pinanganak ako. Pero wala pa rin sila sa edad para ayusin ang mga problema nila. Tingnan mo daddy ni Andy. Nasa edad na siya pero gusto pa rin niya magpakasal sa isang babae hindi niya mahal. Anong kalalabasan nun?
Kaya huwag mong sabihin na pinag-uusapan natin dito kung nasa edad na kami o masyado pa kaming bata. Dahil ako, nasa edad na ako para malaman kung kaya kong panindigan to. Alam ko, mahal ko si Andy. Siguro naman tama na yun. Hindi ako natatakot sa'yo. Ano ba? Kita kami sa school. Magpapakasal daw kami. Pare, kailangan ko talaga ng bestman eh. Pwede ba ikaw nalang bestman ko? Chucky, seryoso to. Best friend ba kita? Hindi. Best friend? Tutulungan mo ko. Sige, tutulungan kitang may kasal. Ganito gimmick natin ah. Ako nang bahala kina Rafi at Pau. May papel din sila. Hello? Hello, April. Si Pao to. Huwag mong kalimutan, mahal kita, kailan pa man. Huwag mo sabihin na si Pao to. Kumuha ka ng limit kay Andy. Tapos, shoot mo. Tapos... Opo, Mr. Balyos. Opo, Mr. Balyos. Wala akong problema yung Mr. Balyos. Nandiyan ako kami, huwag ko kayo mag-alala. Maiintindihan naman ho ng daddy na Andy yun eh. Mabuting ama ho si Mr. Blanca. Sige, bye. Sa Andy ho, kailangan sa school. Ang bababa raw ho ng grades niya sa lahat ng subjects. Gaya naman ho ng last year, nahirapan niya naman siya sa math. Hihintayin natin si Sir. Mahigpit na ipinagbili ni Sir na hindi pwedeng lumabas si Andy hanggat walang permiso niya. Sige, bahala ka, miss. Pag nagpunta daw ngayon sa Andy kay Miss Balyos, baka maayos pa rin bagsak niya. April? Ano po yun? Sige. Sabihin mo kay Andy, sasamahan ko siya. Pangarap ng puso, sana'y ating marating. Kahit anong mangyari, mahal kita. Sana'y huwag mong saktan, sana'y huwag mong iwan. Magkano ho ba? 100. Teka, magkano ba gusto mo? Uy! 20. Ang baba naman nun, gawin mo 80. Ayaw mo na 80, 70. 60. 50. 50. 45. O sige. Mamaya na lang. Wala akong baril. Uy, teka! Kailangan mo muna akong bayaran bago ka sumakay dyan. Oy! Mahal kita, kailan pa man. Miss, gusto niyo raw po akong kausapin? Ha? Akala ko ikaw ang kakausap sa akin. Andy, mag-usap nga tayong dalawa. If you'll excuse us for a while, Mr. Kanay. Halika na kilo at ating harapin. Mga pagsama ko sana'y iyong dinggin. Pangarap ng puso, sana'y ating marating. Kahit anong mangyari, mahal kita. Sana'y huwag mong saktan, sana'y huwag mong iwan. Pag-ibig ko ito. Miss, wala kayong asawa. Pero miss, pag naharap nyo na miss yung Romeo nyo, miss, iiwanan mo na ba tong school? Iiwanan nyo ba miss ang trabaho nyo, miss, para makasama ang inyong Romeo at maging maligaya habang buhay?
Hindi naman ganun kasimpleng buhay, Andy. Eh, miss, pag ganun nga, miss, kasimple ang buhay, miss. Tapos, miss, napilita kayong pumili. Oo o hindi. Eh, kung makita niyo na yung mahal na mahal niyo talaga, mahal mo ng tunay, mahal mo ng lubos, sasama po ba kayo sa kanya, miss? Total truth, miss? Total truth? Oo, siguro. Hindi. Sigurado, sasama ako. Bakit? Huwag mo sabihin na tagpuan mo ng lalaking mamahalin mo ng tunay at lubos. Mukha yatang meron kang kalokohang binabalak. Tandaan mo, Andy, ang Romeo and Juliet ay isa lamang tula. Pero miss, di ba miss ang sabi niyo sa amin, ang dula ang nagsasabi ng katotohanan tungkol sa tunay na buhay? Ibig sabihin, miss, ang sinabi niyo sa amin noon, hindi totoo? Hindi. Totoong lahat ang sinabi ko sa'yo. Ang art tungkol sa katotohanan. Sinasalamin nito ang katotohanan. Pinapayaman nito ang ating mga buhay. Pero yan mismong pag-ibig na yan ang lalaman sa'yo. Pero sinabi rin ni Shakespeare na kapag sinunod mo ang pag-ibig na yan ng lubos-lubusan, nang walang pakundangan kung anong mangyari sa iyong pamilya, sa mga taong nagmamahal sa'yo, sa mga taong nakapaligid sa'yo, walang kahihinatnan ng pag-ibig na yun, kundi kamatayan. Tara, pare. Kailangan namin ng pare. Tara. Eh, hindi naman ako pare eh. Tara. Bilis, tara na. Eh, hindi nga ako pare. Bilis. Magbilisan mo na. Hindi yata kita matutulungan siyan, Andy. Alam mo, kasama sa pagtanda natin, ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin gusto. Na hindi natin mababago. Nasa ganung baitang ka ngayon. Oh, dalian mo na. Kaya, miss, mahal na mahal ko si Ira. Alam niya kung hanggang saan lang kami. Nababasa niya ang isip ko. Naniniwala ako sa sinasabi mong nahanap mo na ang perfect na lalaki. Naiinggit ako sa'yo. I'm so happy for you. Pero, kahit gustong-gusto mo ang isang bagay, hindi nangangahulugan na tama ang bagay na yun. Miss! Si Andy, oh! Andy? Tendal! Dali ako naman, dali. Ha! Tandaan mo, ha, Pao. Pag tayo naman na ikakasal, gusto ko, itong kabayan to, ang sasakyan natin. O, sige. Kung hindi pa siya namamatay sa tanda. Nakakatakot makakita ng isang batang katulad mo na napakatindi ng mga nararamdaman. Pero dahil siguro bata ka pa, ganyan siguro kayo mga kabataan. Kung may itutulong ako,
Sabihin mo lang. Salamat po. Salamat po. Salita ka kahit ano. Teka, hindi ako pare. Ikaw lang naka-experience ito eh. Eh bakit? Hindi pa naman ako kinakasal eh. Alam namin yun. Pero ikaw lang may alam kung paano ginagawa ang kasal. Time. Una, magsisindi kayo ng kandila. Tapos, lagyan nyo sila ng belo. Silang dalawa sa loob. Bakit? Ewan ko. Basta, ganun yun. Oo, ganun lagi ang kasal. Pare, pera ng renda mo ah. Sandali lang. Kasi may kasal kami. Ganyan ba? Eksakto. Sige, bendisyonan mo na sila. Hindi ko sila pwedeng bindisyonan. Hindi naman ako pari eh. Ano? Tutulungan mo ba kaming maikasal sila o hindi? Eh, Kwan! Hindi ako magsasalita. Sila! Mangangako sila na magmamahalan sila habang buhay. Hanggang mamatay. Yun naman pala eh. Pero ano nga yung words? Ira, tulad ni Juliet, ang kasiyang hinihintay sa ngayon, ang pagsusumpaan ng ating pagmamahalan. Ibinigay na siya hindi pa man hinihingi. Pasensya ka na, kailangan na memorize ko, pero galing yan sa kaibuturan ng aking puso. Walang hangganang dagat ang aking pag-aalay. Kasing lalim ng aking pagtingin, lalo nagbibigay, lalo nagkakamit, pagkat kapwa walang gilid. At ikaw, Ira, ano masasabi mo sa babaeng ito? Ito ang sigsig ng aking papa. Alam ko mahal niya si mama nung kinusal sila. Pero hindi ko alam kung bakit nagkulang siya ng pagmamahal sa kanya. Kaya iwalay na sila ngayon. Wala akong pera, Andy. Wala rin akong ama. Pero ito pinapangako ko sa'yo. Iibigin kita habang buhay. Kahit mapatay man ako o magkasakit. O kaya, kung basta lang mamatay ako. Oo, pati kung basta mamatay ako. Eh, Kwan eh, ito na yung maghahalikan kayo.
we will be together forever, and our love will be the gift of our lives. We will be together and our love. Yes! Sulat para kay Tita Crystal. Weird siya, pero okay. Siya ang caretaker ng beach house namin sa La Union. Nilagay ko dyan, best friend kita. Wow, Andy. Nakakaingit ka. Misis ka na. Salamat, April. Mamimiss kita. Ano, Vinal? Masyado na bang masarap ang buhay natin? Tumataba na ba tayo dahil wala na tayong magawa? Pwede na ba sa'yong pasilan? Malayo na ba yon? Hiwinala mo yan ako, Vinal. At ang nakakuha isang paslit na totoy lang. Pag nakuha ko sa'yo, patay siya sa akin. Kidnapping, seduction of a minor, statutory Hello? rape. I'm calling for Mr. Benny Palanca. Ipakukulong ko siya. Ako mismo mag-uupo sa kanya sa sila elektrika Hello? at magbababa ng Yes. switch. Uh-huh. Thank you. Pangako Just a yan. moment, sir. General Rufino, Mr. P. Rufino, Excuse me po. Excuse me. Sulat galing kay April para sa inyo. Wala po kaming matuluyan. Ang sulat na ito hindi ko kailangan at walang bisa. Naaninag ko kaagad sa inyong dalawang ora. At ito'y tunay na ginintuan. Lantay na ginto. Nagsasanib sa inyong dalawa ang panahon ng kamusmusan at panahon ng Aquarius. Halik kayo, panahon na para wakasan ang ating pag-aayuno. Walang lason. Sumunod kayo mga sanggol ng paraiso. Gutom na ako. Anong sabi? Hindi ko nga nakuha eh. Tita Crystal, sa inyo tong bahay? Naku, bahay? Naku, hindi. Caretaker lang ako nila, April. Pero pag wala sila... Itong kaisa-isang kasama ko.
sa pagriretiro ko sa maingay na mundo. Ang batang may bituin sa noo. Ang pangalan binigay sa kanya ng mga hibang niyang mga magulang ay Portigol. Masakit sa tenga. Ang tawag ko sa kanya, Bubuit. Miss Di Ungria? Crystal. Yung Crystal po, totoong pangalan niyo yun? Siyempre hindi. Ang tunay na pangalan ay yung walang nakakaalam. Dahil kapag may nakaalam, magkakaroon sila ng kapangyarihan sa'yo. Ang tunay ko pong pangalan, Ira. Hindi. Ang tunay mong pangalan, Tristan. Ibig sabihin, malungkot. Si Tristan ay tapat na kabalyero ni Haring Marco na naatasa maging abay nitong kabig-kabighaning si Isolde sa kanilang napipintong kasal ni Haring Marco. Si Tristan at si Isolde ay uminom ng gayuma mula sa iisang kupita at umibig sa isa't isa sa unang tao nilang nasilayan. At sino pa nga ba ang una mong makikita matapos uminom sa iisang kupita? Galit na galit si Haring Marco. Eh ano po ginawa nung hari? Eh di ano pa nga ba? Pinatay si Tristan. Nagugulat ka sa akin, ano? Hindi ka makapaniwalang maaari akong mabaliw. Mabaliw sa pagmamahal sa isang tao. Pero ganun ako noon eh. Baliw sa pagmamahal. Ang mami ni Auntie. Siya ang buong mundo ko. Tapos isang araw, wala na. Si Andy na lang ang natitirang alaala niya. Hindi mo alam yung takanay. Meron naman akong imahinasyon, Mr. P. May konti rin akong damdamin. Alam ko kung anong nararamdaman ninyo. Hindi ko may prenong utak ko. Parang naiisip ko yung madilim na butas kung saan tinatago ng lokong yun si Andy. Siguro ngayon nagkakandasugat na yun sa kabubukas ng lata ng sardinas. Tapos ang sinasabi niya sa sarili niya, hindi ko alam kung ano sinasabi niya sa sarili niya. Marami akong gusto ibigay sa iyo, Andy. Gusto kong ibigay ang mundo sa iyo. Hindi ang marumi, madilim at miserableng sulok na kinalalagyan mo ngayon. Andy, bumalik ka sa akin. Love me tender, love me sweet, never let me go.
You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Ang iyong mandirigma, Andy, may angking biyaya ng pag-awit. At maluwag sa loob niyang pinaunlakan niya tayo. Nangangahulugan lamang na kaya niyang gawin ang naayon sa kanyang puso. Magandang signos yan. Tita Crystal, syempre may puso si Ira. Mahal niya ako. Ang pagmamahal ay natural sa puso. Maniwala ka. Ang puso ng iyong si Tristan ay mapagpakumbaba at kahanga-hanga. Tita Crystal, naiintindihan ko yung mga words, pero hindi ko po maintindihan yung ibig ninyong sabihin. Tsaka isa pa, si Ira si Romeo, hindi si Tristan. Ganun ba? Bobo si Romeo. Dahil namatay siya sa isang pagkakamali. Yan! Yan ang mga magulang na kumidnap sa anak ko! Halugugin niyo yung bahay nila! Makikita mo si Andy sa kanila! Ano ka, baliw? Sino ka ba? Ano pa rin? Saan ba sa'yo gusto mo? Henry! Ididimanda kita ng pera. Ang ginawa ng anak mo, that's statutory rape! Ipinapangako ko sa'yo, mapipito sa silya electric ang anak mo! Mr. P! Ikaw ang itidimanda ko. Tama na. Dahil yung anak namin lalaki, 12 anyos lang, dinala mo sa bahay mo na walang permisyon mula sa amin, kaming mga magulang. That's pedophilia! At isa pa, hindi ko anak yun! Ano ba mo? Mr. Palanga! Ano natin ito? Ayun na! Sino? Kasalanan ko lang ng ito. Matagal ko na pinapali. Wala Akong bahala rito. Akong bahala. Hindi ka napapatulan? Mr. Palanga! Hindi ako nagtatapos sa'yo, ha? Ikaw ang mapiprito! Tayo! Sino ka? Ano ba? Ano? Sana lagi kang kasama dito sa buhay kong nag-iisa. Mula nang kita'y makita, ako'y nagtitani ng iyong ganda. Ang magkasintahan. Bakit ka umibig sa kanya? Yung pagsasalita niya, naririnig ko ang isip niya. Lumang kasabihan. Ang pag-ibig kung pumasok sa lalaki sa mata nagdaraan, kung pumasok naman sa babae, sa tenga nagdaraan. At magana ang loob mo sa kanya sa simula't simula pa? Talaga. Alam mo, Tita Crystal, miss na miss ko na si Daddy. Siguro, lungkot na siya ngayon. Palagi nga sa isip ko si Daddy. Ba't kaya, no? Nakita mo yung bitwing yun? Pag-awot nun, sa dalsdis ng bundok na yun, makikita mo. Labasan lahat ng mga isda, patungong timog. Yun, kita mo? Pag-abot nun, sa tuktok, dyan sa bundok, sa
sa likod natin, magsisipasok na lahat ng bangka. At pag-upo naman nun, between yun, sa malukong na burol na yun, yun ang hudyat para magsipagtilaok na ang mga tandang. Dahil malapit na sumikat ang araw. Ano kinalaman ng between sa akin? Sabi ng tatay ko, dapat daw, tumingin ka sa mga bagay na malayong malayo sa'yo. Para malaman mo kung nasan ka talaga. Ako, alam ko kung nasan ako. Siyempre, kuya. Huwag kang magalit sa akin, wala yun. Nakikipagkaibigan lang naman ako eh. Ibig sabihin, Tita Cristal, magiging maligaya kami habang buhay? Alam mo na yung sagot dyan. Ang mas kawili-wili at mas mahirap gawin at alamin ay yung sa kasalukuyan at yung ngayon. Ayan ka na naman. Lahat ng bukang bibig mo, panay palaisipan lang eh. Wala ka na sinasabing diretsyo. Nagpapamisteryosa ka lang eh. Ira. Nung una ka lumantad dito, napakaamo mo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit nagiging malupit ka? Hindi totoo yan. Hindi ako nagiging malupit. Bakit? Natatakot kang mawala si Andy? Natatakot kang kumbinsihin ko si Anding bumalik sa tatay niya? Oo. Pare-pareho naman kayo matatanda eh. Kampi-kampi. Dahil kailangan namin magkampihan. Alam mo, Ira, iisang pamilya kami. At ang lahat ng bata ay anak namin. Ang mga bituin at ang kati ng dagat. Malalaman mo lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. Ngayon ang panahon para tumanda ka, mag-ipon ng lakas para matuto. Para isang araw, magkaroon ka rin ng sarili mong pamilya. Ira, ang ginawa mong ito'y mapanganib. Hindi mo maaring pilitin ng isang halaman na mamulaklak kung hindi pa panahon para mamulaklak ito. Kayo, hindi pa panahon para magpamilya. Wala pa kayo sa tag-init ng buhay ninyo. Nasa tagsibol pa lang kayo. Yun nga eh. Ayaw namin gawin yung pagkakamaling ginawa ng magulang namin. Si Papa, sinira niya pamilya namin. Nung pinakasal naman ni Mama si Henry, siya naman sumira. At ngayon, ang dati naman ni Andy. Hindi. Ikaw. Ikaw ang sumira sa pamilya ni Mr. Palangka. Inagaw mong anak niya at tumakas ng para magnanakaw. Hindi mo siya binigyan ng pagkakataon ni paglaban ng kanyang anak. Hindi porke mahal ka ni Andy, ibig sabihin kinasusuklaman niya na yung daddy niya. Total truth nga, Aber. Yun nga eh. Tatakas nga niya si Andy. Di ko na siya makikita. Kahit kailan. Si Melody ko, tuwing umaga, kinakantahan niya ako. Alam mo, kung gusto ng ibong manatili sa bahay mo at ayaw mo siyang umalis, mahirap gawin. Pag masyado mahigpit ang hawak mo, masasakal, mamamatay. Pag piniligtas mo naman at binitawan mo, lilipad. Tulad niyan. Paano? Alam mo ba kung paano? Simple. Wala sa'yo yun. Nasa ipon yun. Hindi! Hindi kita naiintindihan! Ba't di mo pa kami diretsuhin? Akala ko kakampi ka namin, yung pala hindi. Niloloko mo lang kami. Andy, halika na! Wag, ayoko. Dito na lang ako. Promise mo hindi mo ako iiwan. Hindi eh. Ikaw ang nag-promise na ka na hindi mo ako iwanan eh. Sasama ka ba o hindi? Hindi. Bahala ka! Ira? Hayaan mo. Ang pag-ibig parang gera. Madali umpisahan, mahirap tapusin. Niloloko mo ako eh. Sir, talaga, Pexman. Pexman? Pag nagpe-Pexman ka, alam ko bola.
Kung nasa Dolores nga sila, saan sila kumuha ng pera? Sa tatay ni Ira. Sabi ko na nga ba eh. Kriminal din yung tatay eh. Madaling chicken yan. Chine-check namin ngayon, katigbak. Pag nalaman kong nagsisinungaling ka sa akin, matutuklasan mo kung anong pakiramdam ng football habang sinisipa. Yes, sir. Sir, pwede na po ba akong umalis? Maaari kang lumabas. Pero hindi ka pwedeng malis. Kasalanan mo lahat ito eh. Hindi. Gentlemen, Ikaw may kasalanan. gentlemen. Ako na ako lalaki. Yung ako babae. Ikaw ang demanda ko. Mrs. Laperal, huwag na ho kayong umiyak. Tsaka, okay lang naman ho sila, Ira eh. Tsaka, hindi ko naman ho pwede sabihin kung nasan sila dahil hindi ko naman ho pwede pagtaksilan mga kaibigan ko. Di ho ba? Tanungin nyo na lang ho si April. Nandun ho sila sa beach house nila, April. Huwag niyo ho sabihin na ako nagsabi. Salamat, Chunky, ha? Alam ko naman na mabait ka. Kahit na ganyan ka. Aalis na ho siguro ako. Sabihin mo sa mga tao mo, tigilan na nila paghahanap sa akin. Nandito na ako. Kung ginalaw mo ang anak ko. Mr. Palangka, hindi ko pwedeng saktan ng anak nyo. Mahal ko siya. Anong mahal? Ang babata nyo pa? Tsaka hindi naman tungkol sa pagmamahal to eh. Kinita mo si Andy, kaya dapat sa'yo makulong. Kasal na kami ni Andy. Ganon. At sino nagkasal sa inyo? Pari ng Ace World? Mr. Palangka, alam ko mali ginawa ko. Inabuso ko pag magandang loob nyo. Hindi ko ginusto mahalin si Andy. Bawal! Bawal magsalita tungkol sa pagmamahal. Naintindihan mo? May gatas ka Hindi pa sa pa lahat. ako tapos! Ang lakas ng loob mo ha. Sige, magsalita ka. Una, hindi ko alam na anak nyo pala si Andy. Nung araw na nagliyab ang damit niya. Pero unang pa lang na pagkakita ko kay Andy, alam ko na dapat magkasama kami. Kung di nyo pa alam, galing ako sa pamilyang, alam nyo na, hindi masaya. Hindi magkasama mama at papa ko. Palpak sila. Ganyan naman kayo matatanda eh. Pati pagmamahal kaya niyong patayin. Hindi namin magagawa yun ni Andy. Kami, magiging maligaya kami habang buhay. Hindi mo kami mapipigil. Mali. Unang-una kung palpak ang tatay mo, hindi ibig sabihin lahat ng tatay palpak. Ako mahal ko ang misis ko. At alam ko minahal niya rin ako. At hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya. Kaso namatay siya. Ano magagawa ko? Ikalawang mali. Alam mo ba kinailangan makipaglaban ako bago ko nakuha ang asawa ko? Grabe ang tatay nun. General na anak pa ng general. Galing sa pamilya ng mga butangero. Baka hindi mo alam. Totoy. Nakipaglaban ako para sa asawa ko. At nanalo ako. Hindi ko dinaan sa patraidor. Di tulad mo. Eh kasunod pa ba? Ay kat lumali? Kayong mga bata, akala nyo nasa inyo na lahat ng sagot. Paano? Wala kayong problema. Sino ba nag-alaga sa'yo mula nung baby ka?
Saan nanggaling ang mga damit mo? Sino nagpakain sa'yo? Kayong mga bata hindi na kayo kailangang mag-isip. Paglaki mo, makikita mo. Lahat ng bagay na gugustuhin mo ay kailangan paglaban mo. Nakikita mo kung nasan ako. Kung sino ako. Lahat ng bagay na meron ako, hindi ko nakuha yun ng libre. Ipinaglaban kong lahat ng yun. Kung ganun ang usapan, sir, lalabanan kita. Ano? Lalabanan kita para kay Andy. Nasisiraan ka na ba? Hindi. Sabi mo, di ba kung ano gusto kong magi-akin? Dapat ipaglaban ko? Sige. Lalabanan kita para sa anak mo. Pero kung matalo ka, akin na siya, hindi sa'yo. Okay. Kung yun lang ang tanging paraan para layuan mo ang aking anak. Sige. Makikipagsuntukan ako sa'yo. Sabihin mo lang kung kailan at saan. Pero Ira, bawal ang sumuko. Ang sumuko talo. Dito sa buhay ko, nag-iisa. Mahal kitang tunay na tunay. Nagpunta ka sa hari? Sa sarili niyang kastilyo? Ang tanga mo naman. Galit pa ba sa akin si Andy? Oo, syempre. Ngayon natututo ka na. Alam mo na madaling magpakasal, pero mahirap manatiling kasal. Hindi ka na siguro magiging mapanghusga sa papa mo ngayon. Bali wala sa'yo kasal, no? Diyan ka nagkamali. Ira? Ma? Ira? Alam mo ba? Alam ko malaking pagkakamali ko. At kung inaakala mong hindi kita kilala, mali ka. Kilala kita. Ako nagsilang sa'yo eh. Mama mo ko. At wala nang higit pang mas nakakakilala sa'yo kundi ako, anak. Hay nako, huli na ang lahat. Ma naman. No, Ira. Masyado ko nang napabayaan ang tungkulin ko bilang isang ina. Ma, okay lang. It's not okay. Wala naman kasi naging eskwelahan para sa mga magulang eh. Walang nagturo sa amin. Kaya, wala akong nagawa kundi magsabi ng totoo. Alam mo anak, ang buhay magulo talaga. Lalo na sa amin na nasa edad na. Kayo mga bata ang gusto nyo magkaroon ng kaayusan, ng katahimikan. Naiinis kayo sa magulong mundong ibinigay namin. Lalo ka na. Isa ka sa pinakamaayos na taong nakilala ko. Ang gusto mo, lahat ng bagay, eksakto sa inaasahan mo. Kaya siguro,
hirap na hirap ka ng mamuhay sa ganitong gulo. At ngayon, lalo na dahil ikaw ang dahilan ng gulong yun. Akala mo, rebelde ka, anak? Hindi. Napaka-old-fashioned mo nga eh. May kailangan lang akong gawin. Sana pagkatiwalaan niyo ako. E di gawin mo. Kung ano man ang maging desisyon mo, andito lang ako, anak, aalalay sa'yo. Basta panindigan mo yung desisyon mo. Kumain ka naman, oh. Di pa ako gutom. Para kang si Daddy. Para kang mama ko. Parang di tayo masaya, no? Di kasi saya nung nagliligawan pa lang tayo, no? Siguro mahirap talagang alagaan ang kasal. Siguro mali rin magulang ko dahil nagpakasal sila. Pero siguro, baka hindi nila alam na ganun kahirap. Siguro hindi sila nagsasabi ng totoo sa isa't isa. Hindi katulad natin, nangako tayo na magsasabi tayo ng totoo palagi. Ano bang totoo tungkol sa atin? Huwag kang magagalit, ha? Ang totoo, dapat kasama ko ngayon, daddy ko, hindi ikaw. Ira, huy! Magsalita ka naman. Ang totoo, wala akong masabi. Huwag dyan. Iurong mo yan doon. O dyan. Dito. Hindi na magkasa. O, ilagay mo yan dyan. O, ipatong mo yan. Uy! Magbalik ka, prinsesa kong Isolde, kapag naiwasto ng lahat sa iyong karian. Oo. Sige, lagay mo yan dyan. Ha? O, sigurado ka? Wala nang kalimutan? Wala na po. Sige. Ayusin mo yan. Salamat. Crystal? Tita, may itatanong sana ako. Basta't ikaw, Tristan, ano po ba maipaglilingkod ko sa inyong mahal kong prinsipe ng kalungkutan? Di ba sabi niyo lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon? Eh paano ko malalaman kung tama ang panahon? Sa kalikasan. Saan pa kaya? Pagmasdan mong iyong kapaligiran. Ang panahon para mamulaklak ang kakawate ay pag namumulaklak ng kakawate. Naintindihan mo ba? Hindi po. Na naman. Siguro, maintindihan ko po pagtanda ko. Sigurado. Tapos balik ka, ha? Nakikita mo yung bituin na yon? Pagsilip mo sa balikat ng bundok, magkikita ulit tayo. Babalik ako. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo noon? Na parehong-pareho tayo. Tama ako dahil nandito ka. Dahil kapag inalok kita na pwede kang matras, tatanggihan mo ko.
dahil insulto sa pagkatao mo. Pero masasaktan ka, Ira. Siguro alam mong seryoso ito. Kape, bago tayo magsimula. Tatapusin ko lang, pwede ba? Andy, ang daddy mo. Hinamon si Ira. Sasaktan ng daddy mo si Ira. Nasaan po sila? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Pero ang sabi ni Ira, sa picnic grove daw ninyo? Please, Linda, tawag mo yung mami ni Ira. Sabihin mo na sunduin si Miss Ceballos. Sige. Isang kamay lang ang gagamitin ko. Sige, Ira, lumaba ka. Akala ko suntukan lang. Hindi ka mananalo kahit mandaya ka. Ira, pwede na natin tigil to kung gusto mo. Walang mababawa sa karangalan mo. Matapang ka. Wala kang dapat ikahiya kapag natalo ka. Gusto mo ako suntukin? Sige! 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 Sige pa! Isa pa! Suntukin mo ako! O dito sa harap! Sige! Sige! Suntukin mo ako dito! Dito sa kabila! Sige! Sige! Dito! Dito! Sige! Sige! Sige naman! Sige! 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 Sige naman! Lakasan mo! Sige! Isa pa! Isa pa!
Ira, huwag ka nang lumaban. Ayaw na kita saktan. Tama na. Tama na, Ira. Huwag ka nang lumaban. Tama na, Ira. Lalo ka lang masasaktan. Please. Ano ba kayo? Pinaglalabanan niyo ako. Bakit? Ano ba ako? Premyo? Dad! Ano ka ba? Bata lang yung kalaban mo! Ano ba talaga, Andrea? Ano ba siya? Bata lang. Ngayon, bata na lang siya. Dati siya yung lalaking pakakasalan mo. Ano ba talaga? Bata lang yan, Dad. Bata lang kami, Dad. Halika, Ira. Dadalhin na kita sa doktor. Pero gusto ko malaman mo, kahit nanalo ko sa laban na ito, mali ka pa rin. Mali ang ginawa mo. Yun ang hindi mo naintindihan. Hindi pa ako talo, Mr. Palangka. Lalaban pa ako. Hindi na. Ako, sir. Ayoko matalo. Ayoko na lumaban. Ayaw mo na. Suko ka na. Talo ka. Sabi mo ang sumuko, talo. Di talo. Ayoko nang matapos ang mga sandali. Di ko na malimutan tamis ng iyong ngiti. Halika na, giliw, at ating harapin. Sir, ito na ho anak niyo. Wala akong masamang nangyari sa kanya. Wala akong masamang nangyari sa amin. Gusto kong humingi na pamahalin sa ginawa ko. Wala akong karapatang gawin yun. Sana ho, matawad niyo ako. Sorry ho. Sa aking pag-iisa, lagi kang naalala. Sana'y wag lang Salamat, Ira. ang pag-ibig kong
Pero wala pa rin nagbago. Alis pa rin kami. Alam ko ho. Bale, pinapakawalan ko lang po yung ibon. Sana bumalik at sa akin dumapo uli. Kay Andy na yan. Minamahal kita. Di mo ba nadarama? Dalangin kong lagi tayo na nga dalawa. Kulang man sa karanasan at musmus pa ang kaisipan sa takbo ng buhay ay wala pang alam. Ewan ko kung bakit kaya kapag puso ang nagkaramdam, kahit na anong mangyayari, iibig at magmamahal. Nagtatanong bakit kaya sarili ko'y di na mapalagay. Mula nang makilala ka, ikaw na ang naging lahat. Naging bahagi ka ng buhay. Mundo ko'y naging makulay. Pangako ko sa aking sarili, ang pag-ibig kong ito'y sa'yo lang ibibigay. Sana'y huwag mong saktan, sana'y huwag mong iwan. Pag-ibig ko